Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God! Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Diaconessa Lita Cabatbat ng CRC Makati at nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil muli po akong binigyan ng pagkakataon na makapag-share ng kanyang salita dito sa Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw na devotion mula sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa aking panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa magandang umagang ito. Narito po ang iyong lingkod upang magbahagi muli ng iyong salita. At humihingi po ako ng iyong gabay at basbas sa aking ihahatid na mensahe na nagmula sa iyo. Naway ang bawat isa ay mapagpala sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa Deuteronomy chapter 17 verse 6 and verse 7. Ito po ay mula sa NIV at may title po na The Standard of Evidence in Capital Crimes. Tayo po ay bumasa. Verse 6. On the testimony of 2 or 3 witnesses, person is to be put to death. But no one is to be put to death on the testimony of only one witness. Verse 7. The hands of the witnesses must be the first in putting that person to death, and then the hands of all the person. You must purge to evil from among you. At sa akin pong introduction or panimula, mahalaga po sa ating buhay ang pamantayan at patakaran upang manatili ang katarungan. At dito po sa Deuteronomy chapter 17 verse 6 and verse 7 ay naglalahad ng mga alituntunin para sa mga kasong may kinalaman sa mga mabibigat na krimen. At itinuturo nito sa ating kung paano ang tamang paraan ng panghuhusga at pagpaparusa upang manatili ang kapayapaan at katarungan sa ating komunidad. Dito po sa ating teksto ay binibigyan ng Diyos ang Israel ng malinaw na pamantayan tungkol sa kung paano dapat ituring ang mga krimen na may malaking parusa. Ang pamantayan ng 2 o 3 saksi ay hindi lamang naglalayang tiyakin na may sapat na ebidensya, kundi pati rin upang magbigay proteksyon sa mga inosenteng tao. Ang mga saksi ay may malaking papel sa paggawa ng desisyon at pinapakita nito sa atin ang kahalagahan ng katotohanan at katarungan sa ating buhay. Tulad po ng nakasaad sa Hebrews chapter 10 verse 28 and verse 29 ay nagsasabing ang sino man humamak sa kautusan ni Moises ay mamamatay ng walang awa sa ilalim ng 2 saksi o 3 saksi. At ito ay kakapareho ng kahalagahan ng saksi sa parehong mga alituntunin at ang pagpapakita ng tapat na paghatol sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganon din po sa 1 Timothy chapter 5 verse 19. Sabi po rito, huwag mong tatanggapin ang paratang laban sa isang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. At sa akin pong conclusion, ang prinsipyo sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 and verse 7 ay nagbibigay sa atin ng mahalagang aral tungkol sa katarungan at pamantayan. Bilang mga Kristiyano, ang pagiging tapat at makatarungan sa ating mga gawain at desisyon ay isang anyo ng pagsunod sa Diyos. Ang Diyos ay nagsasabi na ang katotohanan at tamang proseso ay dapat mangibabaw sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga batas na nagpapakita ng iyong katarungan at katotohanan. Naway kami ay maging tapat na saksi sa iyong mga alituntunin at magbigay ng tamang patunay sa lahat ng aspeto ng aming buhay at laging mamayani sa aming puso ang iyong katarungan at pag-ibig sa ngalan ni Jesus. Amen. Muli, samahan niyo po kami bukas ng 5:30 ng umaga dito lang po sa CRC channel at muli po i-share natin ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at higit sa lahat sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin po ay makatanggap ng pagpapala. To God be all the glory.